siya ay malinis. Katulad ngayon sa kay Speaker Martin Romualdez, nagbitiw sa pwesto at haharapin ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Yun ang tao na malinis ang konsensya. Yan ang tao na hindi guilty, si Speaker Martin Romualdez. Make sense, mga kababayan? Diba? Okay. No? So, okay, mga kababayan. No? Okay. Ano pa? Okay. Okay, yan. So, ito pa man guys, no? Good news na naman. Another good news from PBBM. So, makikita natin dito mga kaibigan na ang ating Pangulo ay nakikinig, ang ating Pangulo ay itinatama yung mga naging mali. Take note mga kaibigan, no, sa panahon ni Duterte, ipinasa ang 47 billion no, na pera ng Department of Health, ipinasa sa PSDBM. Napakaraming nagreklamo, napakaraming nag-question, napakaraming mga nagde-demand, pero pinigilan ni Duterte ang investigasyon. At purposely gumawa siya ng memorandum para sabihin na bawal imbitahin ang kanyang mga cabinet secretary. At hindi talaga ito ikinorek ni Duterte, kundi pinayagan niya na pagnakawan ang pondo ng taong bayan ng Parmali. In short, mga kaibigan, si Duterte ay kasama sa korupsyon. Samantalang ang ating Pangulo, nung kine-question ng mga kababayan natin, yung pagtanggal ng pondo sa PhilHealth, mga kaibigan, ano ang ginawa ngayon ng ating Pangulo? Eto na mga kaibigan, no, ibinalik, no, mga kaibigan, ibinalik na po ang 60 billion dagdag na pondo, mga kaibigan, no, ibinalik na po mga kaibigan sa PhilHealth, no? So, eto po ang ibig sabihin ng ating Pangulo, mga kaibigan, ay nakikinig at itinatama niya ang mga naging mali. So, eto na mga kaibigan, no? Breaking news. Yan. Okay. Ito na guys, no? Breaking news. Ibinalik na nga ang pondo, no, ng PhilHealth, mga kaibigan, na ang kine-question noon ng mga tao. So, ayan na mga kaibigan, at 60 billion na, 60 billion po ang ibinalik, no? Okay. So ngayon mga kaibigan ay napapakinabangan na itong 60 billion na ito, mga kaibigan. So, nagpapakita lang dito na ang Pangulo natin ay talagang kanya talagang, kumbaga, pinapakinggan ang mga hinaing ng taong bayan, no? At ito po, inilagay po ito sa sa itong para mapalawak pa yung serbisyo ng zero balance billing, no? So, tingnan nga po natin itong post. Okay. Upang mapalawak pa ang ganitong serbisyo, naglaan tayo ng 60 bilyong dagdag na pondo para sa PhilHealth, ang pondo ng bayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Yan. O, di ba? Yan po ang ating Pangulo. Siya po ay nakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino, no? Yan. Okay. Okay. Yan. So, breaking news. National government to return the 60 billion in excess funds which was earlier taken to state coffers from PhilHealth back to the state insurer due to savings generate mainly from DPWH. Kasi mga kaibigan, no, itong DPWH ay binawasan talaga binawasan talaga sila ng pondo Tinanggal muna yung mga flood control, no? Yun po ang ginawa, no, ang suggestion po kasi, no, di ba sabi nga ng Pangulo, tanggalin ng mga flood control projects na yan, tanggalin na muna, no, this year. Wala munang mga flood control kasi nga kailangan ayusin ng mga walang hiyang mga contractor yung ginawa nila, no, na mga pagnanakaw. So, pinatanggal po, no, yung mga budget sa mga flood control. At eto nga po, nakapag-save po, no,
kasi nabawasan po ng malaki ang DPWH. At itong ibinawas ay ibabalik po ito, no, sa PhilHealth, no? 60 billion, mga kaibigan, ay ibabalik po ito sa PhilHealth para po matugunan yung zero balance billing, no? Zero billing, no? Zero balance billing, no, ng na programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po ito ay lalong matugunan. No? Kita niyo, mga kaibigan, nakikinig po ang ating Pangulo, no? Hindi po siya katulad ni Duterte na kahit buong sambayan ng Pilipino na ay talaga nang nagde-demand na bakit mo inilipat yung 47 billion sa PSDBM? Bakit ganito nangyari sa Parmali? Pinagnakawan ang mga Pilipino sa panahon ng pandemic. Pero si Duterte, anong ginawa niya? Si Duterte po, kanyang inabsuelto si Michael Yang at kanyang pinagtatanggol si Michael Yang. Na si Michael Yang daw ay isa lang na negosyante na maayos naman daw yung ginagawa, yung negosyo lang, etc. etc. So nakita natin, mga kaibigan, mas mahal ni Duterte yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga Chinese na mga, let's say, best friend, no? Mas mahal po ni Duterte kaysa sa sambayan ng Pilipino. So makita natin na si Duterte po ay hindi pro-Filipino. Siya po ay pro-China from the start. Kaya nga, di ba, sinabi niya sa mga Pilipino, sa mga tao, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, PI kayo. Yan po ang sinabi ni Duterte. Hindi po mahal ni dating Pangulo Duterte ang mga Pilipino. Ang mahal po niya ay ang mga inchik dahil siya po ay Chinese. Siya po ay pro-China. Communist. Correct, Carmelita Torrejos, communist. Si Duterte ay isang komunista. No? Tama ka dyan, no? Tama ka dyan, Carmelita Torrejos, si Duterte ay isang komunista. No? Yan po ang buong katotohanan at pawang katotohanan. Si Duterte ay isang komunista at umamin siya mismo, I am left and I will be forever left. Sabi po yan ni Duterte habang kausap niya si Joma Sison doon sa Skype. Remember, Skype pa yun na nag-uusap sila. Tuwan-tuwa naman si Joma Sison. Meron na tayong, magkakaroon na tayo ng first president na left. Diba? Left po si Duterte. Yan. Yan, okay. So, ang masasabi ko lang sa mga DDS, huwag magpakabulag. Matuto mag-research. At tanggalin nyo yung puwing sa inyong mga mata, no? Hindi kayo nakakakita kasi grabe ang laki ng puwing na troso sa inyong mga mata. Kaya kayo hindi nakakita. Kayo ay mga bulag. No? So, yan, flex lang natin to, ang ating Pangulo. Yan. So ito po sa kaarawan ng ating Pangulo, no, pumunta po siya sa Walang Gutom Kitchen at siya po mismo ang nag-serve sa ating mga mahirap na kababayan, no? At siya po ay talaga namang enjoy na enjoy. Naki-celebrate po siya, binigyan po siya ng cake, no? At sa cake po na yan, nandyan po nakalagay yung data na bumaba po ang gutom, no? Bumaba po ang rate ng paggutom ng mga Pilipino, no? Yan. So kasama po niya dito yung ating mga kababayan na may hirap na
pumupunta po lagi sa walang gutom kitchen. So only in the time of President Marcos na talagang gusto po ng ating Pangulo na alagaan ang mga Pilipino at talagang ang mga Pilipino ay mabigyan ng pagkain. Yan po ang Pangulo natin, talagang siya po ay makapilipino, Hindi po siya katulad ni Duterte na mumurahin lang niya pagkatapos sabihin niya mamatay kayo sa gutom. Yan po si Duterte, Walang kwentang Pangulo ng Pilipinas. Yan. So, ito pa mga kaibigan, ang ating Pangulo ay ayan, pumunta siya sa mga hospital at chine-check niya. Personal po niya na chine-check. Tinitingnan po ng Pangulo natin, mga kaibigan, kung pinapatupad ba talaga ang zero balance billing sa mga DOH hospital. Dahil ayaw po ng Pangulo natin na matulad sa mga ghost flood control na merong pera para doon, may budget, pagkatapos ninanakaw lang, ghost lang pala. So ang Pangulo po natin ay kanya pong tinitingnan na talaga bang pinapatupad niyo ba dyan yung mga zero balance billing? Kaya po ang Pangulo natin ay personal na pumupunta. Diba? Yan po mga kaibigan. So napakagaling po talaga ng ating Pangulo. Yan. Okay. So, ito mga kaibigan, nagsalita po yung isa sa organizer ng rally bukas sa Luneta. Nagsalita po, mga kaibigan. At ito po yung sinabi po niya na yung rally daw na gaganapin bukas, mga kaibigan, sa Luneta ay hindi po para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi rin daw po bring him home, So wala po silang, ang sabi po nung father, nung pare, nagsalita po siya, ang sabi po niya, wala po silang balak na palitan ng gobyerno or ibalik dito sa Pilipinas ang dating Pangulo. Wala silang balak na ganon. At aware daw po sila na merong manggugulo, merong mga tao na gagamitin ito para manggulo. At yun nga, para sa kanilang sariling mga agenda, para iluklok yung kanilang presidente sa impyerno, Presidente ng impyerno, gusto nilang iluklok maging Pangulo ng Pilipinas, pagpalit kay PBBM. So, ibig sabihin mga kaibigan, itong pari na to, alam po niya na merong mga ganong klaseng balak, Yung desperado na grupo na gustong iluklok si Sara Duterte. So, alam po nila yon mga kaibigan. At hindi daw po nila papayagan, mga guys, na ito ay makasama. Itong mga ito ay makasama dito, Dahil ayaw po nila na magkagulo. So, malinaw po ang kanila pong agenda. Ang sabi po nila, malinaw po ang rally na gaganapin bukas ay anti-corruption sa mga flood control na nangyayari. At sabi pa ng pari na ito ay kinikredit pa nga daw nila ang Pangulong PBBM dahil si PBBM daw po ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng ganitong panawagan at kung bakit nabunyag yung mga korupsyon sa DPWH ay dahil daw kay PBBM. Kaya they give the credit to the president, At ayaw nila na yung katulad ng mga gusto ng mga DDS na pabagsakin ang Pangulo, ayaw nila. Ang sabi po ng pari, mas magiging magulo daw ang Pilipinas kapag bumagsak ang ating Pangulo. Kapag nawala ang Pangulo natin, bumagsak ang Pangulo natin, mas magiging
problematic at mas magulo pa daw ang Pilipinas. So tama po yung sinasabi ng pare, no? Na ayaw daw po nila na ito ay, kumbaga, magpabagsak ng gobyerno. Ang kanilang gusto lang daw ay talagang purely, no? Para manawagan, para ipakita yung kanilang galit dito sa mga ginawa ng mga katiwalian, no? Ng mga kontraktor at ng ibang mga politiko. So, yan lang po mga kaibigan, no? Yan po mga guys, no? Kaya ito guys, yung mga nagbabalak na mag-hijack bukas sa rally, binabalaan na namin kayo, no? At saka yung sinabi ko na sa inyo guys, no, yung balak ng mga detractors, no? At mga nanggugulo na ito, yung balak nila. Gusto daw po nila ay maging ala Mendiola massacre. Take note gusto daw ay maging ala Mendiola massacre. So alam na natin mga kaibigan, pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang sisisihin. Alam na natin kung sinong grupo ang gumawa nito. Take note, ipagsabi nyo yan sa inyong mga kasama na pupunta bukas sa rally. May balak ang kabilang kubol na gagawing Mendiola massacre. Ala Mendiola massacre ang mangyayari sa rally bukas. Kaya magmatsyag kayo mga kaibigan, magmatsyag. Pag may nakikita kayo ng mga ibang kilos, no, kakaibang kilos sa mga individual na hindi nyo kilala, i-report nyo kaagad sa mga pulis na nandun. Mas maganda na maging alerto tayo kaysa mangyari yung Mendiola massacre sa panahon ni Cory Aquino. Yan. So mga kaibigan, alam niyo na ha, pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang sisisihin. Ang grupo ng mga green crocodiles. Yan. So yan po mga kaibigan, maraming pong salamat. I-ano niyo po yan, i-disseminate niyo po yung impormasyon na yan at maging alerto po tayo para po bukas, no? Kasi i-hijack po nila yan at guguluhin nila yan mga kaibigan purposely para sa kanilang sariling agenda. Kasi gusto nilang magalit ang mga Pilipino kay PBBM at gusto nilang ipalit si Sara Duterte. So maraming po salamat mga kaibigan, no? Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless. Salamat po sa lahat ng nanood.